nga pala yung gabi ng lagim na parang idudunit ko dito yung buhay ko sa dagat. Kaya sumama ako sa aking mga kaibigan para ma-experience ko ang mga ganitong ganap. Pero ang kapalit pala nito parang madadali at ang buhay ko dito. At dahil napag-usapan nila mamana daw sila sa laot, kaya sumama na rin ako kaagad. Sa totoo lang parang ito talagang na-experience ko sa buhay ko na parang ayaw ko na talagang ulitin. Kasi nga nung sumama ako dun sa laot, ilang bisis tumaob yung bangka. Tapos ilang bisis din talaga akong sumuka dahil nahihilo na ako. Kaya yung mga ganap na yun, ito na yung aming nakuha. Kuha nga pala kami dito ng isang bato na stone fish kung tawagin. Napakan pa nga pala ito na aking kasama. Buti lang nakasapatos siya. Ano natapakan mo? Sakit yan. Ano? Saan? Ano? Sakit yan. Oy. Stone fish? Stone fish yan. Mawatan. Ayun mga boss, may kuha na sila. Isa lang, naapakan pa. Kasarap yung gataan, Mig. Sa mga oras na ito ay tumabi na nga sila dahil meron silang pailan-ilan na nakuha. Oh, siyempre matik na ang nausaliwang. Hindi na magpauli kapag may sinugba ng sinalang. Nagdala ng ano eh. Picado, pero masarap naman. Talat. Yung gagal to, sariwa. At ito nga pala ang nahuli ni si Rez sa pangalawang pagkakataon na bumalik sila ng laot. Bago ang lahat ay ito nga pala ang makaganapan. Ito nga pala ang nangyari sa akin dito sa tabi dahil iniwan lang ako nilang mag-isa. Hey, grabe mga boss, kadulumad re. Ito nga ang kaganapan dito sa loob ng kuiba dahil ako lang mag-isa dito at iniwan nila ako. Yung panganib nga talaga ang buhay ko dito dahil natatakot talaga ako dahil hindi nga ako sanay at hindi ko kabisado yung lugar na to dito. Agad na rin ako kumuha ng mga panggatong para makapagpaapoy na dahil magsasayang din nga ako. Dahil sa totoo lang hindi ko na talaga matiis ang gutom at sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. At maliban doon sa masakit talaga yung tiyan ko ay naninirvyos na rin talaga ako dito. Dahil sa sobrang dilim ng palibot at wala talaga akong makita. Aking tanaw-tanaw na liwanag lang dito ay aking pinaapoy na may nakasalang na aking sinaing. Pagkakataon nga ay nagpaiwan lang ako dito. Dahil sabi ng mga kasama ko ay babalik na sila kapag nakukuha sila para pang ulam-ulam namin dito. Siyempre, mas piliin ko magpaiwan dito kaysa sasama ako doon sa laot kasi nga hindi ko kabisado at takot din ako baka may buhaya. Pinagsaing ko na lang sila para pagbalik nila mamaya mag-ihaw na lang kami at kakain na lang sila. Oban wala pa ni balik ko gabi nakahinulat diri oh. Gutom na kayo. Daghan ko itong kuha. At ito rin nga pala ang kalan na dala-dala ko na gagamitin pala dapat namin doon sa bangka. Problema lang sobrang lakas ng hangin kaya hindi na kami natuloy kaya dito lang kami sa tabi. At dahil hindi ko na talaga matiis ang gutom kaya nauna na akong kumain at nagtimpla na rin ako ng kape. Kumuha na rin ako ng palapan ng niyog at ginawa kong kutsara. Dahil ang pagkakala ko nga ay wala silang dalang kutsara. Yan pala ay meron naman nakalagay sa bag hindi ko lang talaga nakita. Nagpaspas na nga talaga ako ng hab-hab ng kaon dito kay grabe ko na talaga kagutom. Sa totoo lang mga boss, mga ganitong ganap ng ilakas ko talagang kumain. Kasi nga mga boss, dala-dala ko yung pagkain na binaon ko kaninang umaga ay wala nga akong gana pero nung pumunta kami dito sobrang lakas ko nang kumain. Yun, busog na. Paborito nating ano ba, ganap sa buhay. Mga ganitong sistema. So yung cellphone namin palubat na eh. Antay na lang namin mga boss yung kasama namin para makahihaw kami ng marami. Pagkatapos ko nga palang kumain ay lumabas nga ako dito sa paligid. Tanawin ko kung saan na banda yung mga kasama ko. Problema lang kasi hindi ko na talaga sila makita. Sobrang layo na nila sa tabi. Ang ano diri mga boss no. Yan. Yan dito kami sa tabing ano Katunggan. So yung mga kasama namin nandoon sa unahan. Yan. Nagsisid sila. Sarap sana dito mga boss kung may pintik tayo eh. Yan doon kayo nagasayang oh. May pusit ba? Kalimasag. Grabe kaganda dito mga boss. Ada patugad-tugad rin. Grabe katakot to. Sus. Puro kahoy. At pagka maya-maya lang nakalipas ang mga ilang oras, ano na nga ako nakikita umiilaw sa unahan at ito na nga yung dalawa na aking kasama, bumaba na sila. May dala-dala pa siyang lagayan ng siguro grabe kadami ng kuha nito ay. Mas malayo pa lang nga narinig ko nga, sige na siya kakumod-kumod. Siguro yung problema nito sa buhay. Talaga yun, nakakalasok pa. Ano natapakan mo? Sakit yan. Ano? Sugatan ka? Wala. Sarap Doon lang ito. Buti may marunong tagos wala. Naman? Tawag nito. Ano? Dang bato. Uy, uy. Stone fish? Stone fish yan. Mawatan. Ayun mga boss, may kuha na sila, isa lang, naapakan pa. Kasarap yung gataan, Mig. Hindi ako kakain yan. Akin sa akin yung bukas. Ay. Sarap lang sunod ko kay Boss Maris. Ako, busog na ako, Mig. Kain ka na dyan, Mig. Ha? Kain ka na dyan. Baka may isda na maliit yan, ihawin mo. Bakit? Ano alam nyo? Kaya pa, may adobo man ako na sitaw. Kumukuha ka ng isda dyan, maliit.
Isa lang nga. Kunin mo na yan, pangulam lang. Hindi na. At grabe mga boss, bilib din ako sa bata na itong mga boss dahil nga lakas loob din ito manisi doon sa may kantil mga boss. At sabi niya nga kuya, ako na naman at babalik ako doon sa may kantil. Sabi niya pa nga mga boss, magpapaiwan na lang kami dito dalawa. Sa mga ganitong edad mga boss, ay nako, ayaw ko talaga, oy kung ako, bahala na. Pero sa kanya grabe baliwala lang talaga yung alon, sobrang lakas pa ng hangin. Kung ako lang bahala ako mandra oy mga mata yun, hindi lang ko umidra, bahala. Ako dito lang ako sa tabi para ligtas ang buhay ko. Ako naman. Hindi lang ako mag-ikot. Magpalikot lang. Yan sa mga medyo taga-lampas lang sa'yo, konti, pwede na yan. At nung sinabi ko mga boss na dyan lang banda sa una at maglampas lang sa kanya ng konti yung tubig, nagpatawa-tawa pa nga ang tonto. Riding nga pala ito mga boss sa dagat mga boss dahil dito nga pala talaga to sila nakatira sa tabing dagat lang. Yun mga boss, ang daming mga ano ng saang dito. Ibig sabihin, sobrang dami ng ano ng saang dito talaga. Grabe, isang bandil ng bahayan ng saang. At dito na nga pala talaga ang aming professional divers mga boss na si Sir Ares. Mahon na nga siya mga konti mga boss para ihatid ang aming uulamin. Sayang. Pero sisid kami. Tara, yawin natin yan. Sisid kayo saan? Diyan lang oh. Habang nakain ka ba? Wala, maano yan. Malabo pa. Mamaya sa'yo paghugot ng kate. Tara, yawin natin yan. Saan? Sa pag, sabi ni ano na bababaw daw. Ano to? Try natin tapos. Wala yan, mga alaman yan. At pumasok na nga kami dito sa yungib ng leon para makapag-ihaw na naman ulit. Dahil nagugutom na nga daw sila. Ayun, yung maliit na isda at yung shell dito na nakuha nila, sinugba na kaagad. Grabe na daw talaga kagutom nila. At sabi ko sa kanila, magkain na kayo dyan. Kaya ako tapos na ako, kumain ako kanina. Medyo wrong timing lang talaga mga boss ng aming pagpunta mga boss dahil nga sobrang lakas ng alon at ang lakas talaga ng hangin. Mga oras na ito mga boss ay nag-ihaw na nga ito para makabalik na sila ulit. Kaya kumain na agad yung aming divers para makagbalik na sila kaagad. Parang tulog na ito para sabihin na malinis din tayo, tignan ba? Puta. Yan. Yan. Birahin mo na, bibe. Baby ko. Oo, maalat naman yan. Nam. Malinamnam. Ako nga kanina, ubos mo yung isa. Bangkok ko. At ito talaga mga boss ang na-experience ko sa buhay ko mga boss na first time talaga. Parang ito talaga yung vlog mga boss na pinagsisihan ko sa buong buhay ko na sumama ako. Kasi nga mga boss ay pagkabalik nila doon sa laot mga boss ay sinama na nila ako mga boss dahil ayaw ko talaga magpaiwan dito mag-isa dahil nga kanina natakot ako. Ito ang mga nahuli ni Sir Ares sa pangalawang pagkakataon na bumalik siya sa laot na nagsama na ako. Nung sumama nga ako ay nakailang bisis nga tumaob yung bangka naming sinakyan. Maliit lang at para lang sa dalawang tao. Sa mga oras na yun, sa nangyari talaga, parang ayaw ko na talagang bumalik at kasumpa-sumpa na talaga. Ay nakawapat na suka ako doon sa laot. Hindi ko na talagang kayang lamig dahil sobrang lakas ng hangin. Talaga kapag hindi tayo sanay kasi nga pag nakikita natin yung tubig na sobrang lalim, grabe ang nervyos. Iba sa iniisip mo na may buhaya, baka malunod ka pa. Sobrang layo na namin sa tabi. Kaya yung kasama din namin na isa dito, grabe, tulala rin sa sobrang pagod. Halo-halo na yung lamig. Dahil ilang oras na kami doon, kaya sobrang nanginig talaga ang aming katawan. Kaya for today's video, another DD, another vlog. Amo na lang gito, kaya stad rin na lang gid kami, kaya mapuli na kami, alas 4 na na kasakagahon. I love you mga kabasher, yami ko dinasay. Wow!